Kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM, narinig ko na yan! Hello mga idol, maganda ka? Hindi lang ako. Kasama na naman ang Idol 1, 2, and 1 si Idol Kitchi, live dito sa Lodi Talks ngayong hapon. Hello sa inyo. Welcome na welcome kayo sa kwentuhan natin dito sa ating Facebook Live mga idol. Dahil ngayong hapon, panibagong episode na naman ng kwentuhan at panibagong bisita na makakasama. Malalaman ang kanyang storya, malalaman ang kanyang musika at talento mga Lodi ko. At ngayong hapon, naku, eto na nga ating makakasama. Kung ready ka na, eto na, papakilala ko na siya sa iyo. Isa siyang talented singer-songwriter na patuloy na gumagawa ng pangalan sa industriya ng musika mula sa isang pagiging bahagi ng isang duo. Ngayon ay solo na niyang tinatahak ang mundo ng musika. Kaya naman sabay-sabay nating i-welcome si Miguel Gabriel Gab Umali. Hi Miguel! What's up mga Lodi? Grabe naman yung buong-buo yung pangalan. Oo, diba? Kasi yun nilagay nila eh. Ayan, sino naglagay nun? Oo. Si Almira yung ating kasama dito sa studio. Ayun, hello nga ako. Kumusta ka naman? Okay naman. Saya. Mm-hmm. Actually, medyo nakakaramdam din ng nostalgia kasi nung nagsa-start ako talagang dito ako lagi eh. Oo, diba? Oo. Ito nga sa mga Lodi nating nanonood ngayon, si Gab kasi ay nag-guest ko na siya before. Tapos may kasama ka siya yung partner mo kasi duo kayo noon, no? Actually, dito yung pinaka-first ko na radio guesting ever. Oh, ang dami naman first. Ang dami ko palang first din sa mga sa mga guests kasi mostly ng mga gine-guest ko first time din nila. So isa ka sa kanila. Oh. Yeah. So ayan, mula sa pagiging duo ngayon ay solo ka na. Oh, naku, masarap talaga mag-solo ng idol. So, paano mo na-handle yung transition? Kasi kung may kasama ka, minsan mas madali, 'di ba? Tapos ngayon mag-isa ka na lang. Actually, din yung change eh. Parang malaki din talaga. Kasi dati, nung nasa duo pa ako, it was my first experience sa music industry. Kasi dati hindi ako kumakanta eh. So, dahil andun din yung fact na mas matanda sa akin yung kaduo ko nun. So, parang kuya ko siya. Oo. So, yung mga lack of experience ko, siya yung sumasalo. Siya yung nag-guide sa akin. And, although, syempre, nung nandun kami sa duo, meron kaming mga
differences pagdating sa musicality and sa mga preferences sa music. Yeah. Parang nung nag-solo ako, dun ko siya mas na-explore. And parang siya yung naging guide ko nung magkasama pa kami. And nung nag-solo na ako, parang yun yung ginawa kong parang inspiration ba kung paano ko tatahakin yung daan ko mag-isa. Ayan, so sa madaling salita, yung kaduo mo dati, siya yung parang naging mentor mo, siya yung tumuro sa'yo somehow, nagpakilala sa industry. Yeah, somehow. Parang ganon. At na ma-discover yung sarili mong style and tunog, parang ganon. Tapos, diba, nung nag-decide na kayong mag-separate ng landas, ay nakatulong yon yung experience na yon para mas ma-handle mo yung pagsusolo ngayon. Yeah, pero actually hindi naman walang walang parang talk or decision na mag-separate kasi din magkaibigan din kami personally talaga. Okay. So parang pag magkasama kami sa sa out of parang off cam, na din napag-uusapan namin yung mga music na trip namin. So parang parang mutual decision lang na parang mag-try tayo ng iba. Ganun. Ayan. Oh, by the way, sa mga Lodi na nating nanonood ngayon si Gab yung kasama natin ngayon. Pwede kayo magpadala ng mga komento kung may mga questions kayo for him or napakinggan nyo na siya dati. Ayan, kumustahin nyo naman siya. And don't forget to share our Facebook Live mga Lodi ko para mas makaraming makapanood ngayong hapon na to. And ano nga ulit yung pangalan ng duo nyo before? Siya? Miko and Gab. Miko and Gab. Pangalan nyo yun, di ba? Pareho. So sa mga gustong malaman yung pangalan ng kaduo ko dati, siya yung Miko. Siya si Miko. Tapos anong mga kinakanta nyo before? Nag-release kami dati ng ng 3 singles. So, ayun, sa mga nakarinig nun, alam nyo na yun. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, you could check out Miko and Gab. Nasa lahat pa rin ng andun pa rin siya. Makikita pa rin siya. Online platforms pa rin yung mga songs na. Ano ba kayo doon? Yung style nyo acoustic? Parang ganon? Or anong genre? Miko and Gab, we started kasi nung panahon na hindi pa uso yung P-pop Wala pa yung P-pop. Pero basically, yun yung naging sound namin kasi sing and dance din kami. Heavily, hindi naman heavily pero influence talaga namin is K-pop. Okay. So parang na nilagyan lang ng OPM twist. O sige. Nako, going back tayo doon sa from the start. Sabi mo kanina parang hindi ka naman talaga into music, tama ba ako? Or paano mo na-discover yung talent mo sa singing and sa writing? Meron bang someone na nagsabi sa'yo na magaling ka dito or kaya parang ikaw lang mismo on your own ang naka-discover niyan? Not necessarily not into music. Siguro nung nag-start ako, I'm into music sa other side. Parang I'm into music as the audience. Kasi hindi ako kumakanta dati na talagang alam kong singer ako. Parang kumakanta ako dati na-appreciate mo lang yung songs. Parang as a fan. Parang andun yung perspective ko dati. And parang yun din yung pinanggalingan ko to start doing. Hoy, teka lang, may nag-comment kasi dito. Sabi ni Jinky, sorry, ang pogi naman yan. Tapos biglang sinundan niya, opo, laglag panty. Hoy, Jinky ha. Ikaw ha, Jinky, siguraduhin mo single ka. Parang aga. Oo, baka may iba ka pang tanong sa kanya kay Gab. I-comment mo yan dito. Ayun lang, icebreaker. Ano nga ba yun? Parang yun yung pinanggalingan ko as a fan. Ang dami kong pinapanood na artists. Parang yun yung naging inspiration ko na gusto kong gawin to. So kahit na wala akong experience talaga, parang ginrab ko yung opportunity. Kasi dati, nag-start ako actually sa Pinoy Boy Band Superstar. Yung contest na sa ABS-CBN. Sumali ka doon, diba? Sumali ako. Na kasi naging sobrang fan ako ng One Direction. Nung nabalitaan ko yung Pinoy Boy Band Superstar. Parang nanginig ako nalaman ko yung audition a day before no actual audition. Tapos parang nataranta ako kasi nalaman ko na yung producer nung franchise talaga is si Simon Cowell, which is yung manager ng One Direction. Talagang kahit hindi ako prepared. Correct. Talagang go kahit hindi ako kumakanta. Kasi inisip mo baka ito na yung opportunity na hinihintay mo, diba? So, a day before, so wala ka talagang paghahanda.
Wala talaga. Yung mga nasa phone ko, kasi dancer ako before, yung mga nasa phone ko na audio, puro pyesa ng sayaw. So talagang naghanap ako ng ng pwedeng ma-download na -1. Yung mga ganun. Tapos kung ano-ano na lang na makanta ko. Ayun. Ayan. O sige, fast forward naman tayo kasi dito na tayo sa present ngayon, no? Dahil nag-solo ka na since nag-separate kayo ng ways ni Miko, ang iyong kaduo, meron ka bang memorable experience so far na talagang tumatak sa'yo bilang performer? Nung nasa duo pa ako? Hindi. Ngayong nag-solo ka na. Oo. I think parang since nabanggit ko nga kanina na ito yung station na yung pinaka-first na na radio guesting ko ever. Nasa moment ako ngayon na nag-release ako ng solo song ko. Parang yung experience of doing it all over again mag-isa, parang yun yung ine-enjoy ko ngayon. Oh, okay. May nagtatanong dito galing kay Bray Benuya. Sabi niya, sino po yung dream OPM artist collab mo daw? Dream OPM artist? Oo. Collab. Kasi ang lawak na ng industry natin ngayon and parang andali na lang din makatrabaho yung mga may mga pangalan na sa industriya, diba? Parang they're open to it din naman. Oo nga eh. Actually, ngayong nitong parang recent years, ang daming OPM artist na lumabas talaga na may kanya-kanyang unique sounds. Siguro, hindi ko alam pero I don't know, pwedeng Dionella. Sino? Dionella, oo. Yung kumanta nung Sining? Tama ba Sining. ako? Oo, Sining, oo. Bakit siya? Anong nakita mo sa kanya? Anong tunog niya na parang wala sa iba? Si Dionella kasi pansin ko yung mga recent releases niya, lahat magkakaiba yung tunog eh. Pero merong isang specific na signature siya na pag narinig mo, ay, Dionella to. Siya yun. I can't explain kung ano yun, pero meron siguro kayo mga ano, singer-songwriter ang nakakaalam no, nakaka-identify. Parang andun yung musical ID niya eh. So, siguro, ayun. Siguro siya talaga. Oo. Speaking of collaborations, meron ka na ba mga artist na nakasama sa trabaho, ay nagawan mo na rin ng projects nang magkasama kayo? Meron na bang ganon? Meron ba? Hindi ko maalala. Sa ngayon? Actually, ang dami ko nang naka-work din, pero in terms of releasing a collaborative song, parang wala pa. Wala pa. Other than dun sa duo na. Ayan. Maliban sa pag-music, ay na-feature ka na rin daw sa ilang commercials. Tama ba? Kumusta naman yung experience mo? Meron ka bang balak na explore naman yung acting or hosting? Actually, na-enjoy ko siya lahat eh. Kasi even though nasa loob tayo ng isang industry, para ibang experience siya. Yeah. Yung commercials, na-enjoy ko naman siya. Pero, kasi pogi ka, may tsura ka, diba? mahihain kasi ako eh. Pag commercial, kasi kailangan vain ka eh, diba? Kailangan animated ka. Parang, although na-enjoy ko yung experiences, talagang kinailangan ko siyang ilabas. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin na-overcome yung pagiging mahihain mo? Hindi mo ba siya na-develop? Especially now na nag-solo ka na? Somehow, pero ibang level kasi. Ibang level? Parang nung na-experience ko naman yung acting, nagkaroon kasi ako dati ng series and nakapag-guest din ako sa ibang mga projects. Parang mas na-enjoy ko yung drama. Yung drama. Okay. So, pwede mo siyang gawin ulit next time if ever may opportunity na dumating. If ever may opportunity, kung may mga producers dyan na kakatok, diba? Why not? Why not? Diba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung pagiging songwriter mo. Ilang songs na ba yung nasulat mo? Meron ka bang mga songs na kinikip mo lang para sa sarili mo? Hindi ko alam kung ilan na yung nasulat ko. Marami-rami na rin. And there are a few songs na na para sa akin lang sa ngayon, pero hindi natin alam, malay natin, diba? If there's an opportunity to release it, pwede naman. Sa mga sinulat mong kanta, saan ka madalas sumuhugot ng inspirasyon or ano yung madalas na topic ng mga songs mo? Kasi, para sa akin, ang downside ko as a songwriter, kasi hindi ko kayang magsulat ng idea
na wala akong any connection to that idea. Okay. So, most of my songs talagang Galing sa personal experience mo, Yeah. naranasan mo talaga. So, ano yung madalas na yun? Pag-ibig ba yan? Heartbreak? Or, actually, both eh. Pero, yung mga ideas ko kasi na pumapasok sa akin, hindi ko kaya magsulat ng on command eh. So, kung ano yung ma-feel ko at the specific moment, kailangan ko siyang isulat agad. Okay. So, gaano naman katagal yung songwriting process mo? Ano ba yan? Minsan ba nalilipasan ng ilang araw or umaabot ng months? Or kapag dumating sa'yo yung idea na yun, talagang natatranslate mo siya into words agad-agad at nabubuo yung songs? It depends eh. Kasi meron akong songs na na rinig lang ako ng may mga nakatambak kasi ako na music sa files ko. So merong mga songs na minsan pag pinlay ko siya, nasusulat ko siya within 20 minutes. Ang bilis lang. Oh, pero for this specific song na nirelease ko, which is yung pinopromote ko ngayon, inabot ako ng 2 years. 2 years? Para matapos Gano'ng siya. katagal? Bakit 2 years ang inabot? Meron ka bang hinihintay na certain emotions para lumabas yun? Yung yung overall idea niya, ando na. So yung nagpatagal sa akin ng 2 years is mostly yung yung arrangement. Kasi siya eh, talagang pinilit ko siya na ilabas dun sa mold ng usual OPM. Kasi for this song, other than dun sa story behind dong song, talagang humugot ako sa sa roots ko. So yung sound niya, wala akong naging idea sa ibang song. Talagang pinilit ko siya na maging kakaiba in a way. So, Ayun. Okay. Naku, mga idols, mga nanonood sa atin dito, kasali kayo sa kwentuhan namin ni Gab, ha? So, kung may mga tanong kayo para sa kanya, personal man yan, or may kinalaman sa kanyang musika, sa kanyang tunog, pwede mong i-comment yan dito sa ating Facebook Live. Hello pa rin at live dito tayo sa TikTok. Hi, mga idol! Sa IFM 93.9 Manila or sa IFM Manila Official on TikTok. Magandang hapon, mga Lodi. So, Gab, pinag-uusapan natin yung style mo, yung songwriting process mo. Sobrang dami ng mga artists sa industry dito sa Pilipinas, especially now, nabuhay ang OPM, Yes. diba? So, paano mo ba pinapakita yung uniqueness mo bilang si Gab Umali? Or anong tunog ba si Gab as a musician? hindi ko din alam. Hindi mo ba alam? Pero May certain style na ba or certain tunog na pag sinabing ito ako? Or nung may nag-start explore kasi pa? ako, nung nag-start kasi ako, I started mostly sa pop rock, pop, then transition to pop R&B. Tapos naging R&B lang talaga. I think si Gab, talaga eh, I don't like to be bound by one specific genre. So, and also yung mga idols ko kasi is Michael Jackson, Freddie Mercury, which is they're known to transcend genres talaga. So, parang evolving ka as an artist. I'd like to say sonically dynamic. Parang big words, ha? Ano yun? Parang I like to move yung tunog ko. I don't stick to one place. Okay, oo. Para ma-cover mo lahat ng tunog na yun. Siguro kung ano lang talaga yung maramdaman ko, I go for it. Ayan, ako. So, eto na nga, pag-usapan na natin tong kanta na in-release mo this year, na 2 years mo binuo bago talaga siya masabi mo, okay na to, eto na talaga, lalabas ko na to, ready na siya, no? Etong Sagitta. Kanina nga, sabi ko, anong ibig sabihin ng Sagitta? Kasi ngayon ko lang to narinig, new word to sa akin, diba? Parang kala ko si Vegeta. Kapatid ni Vegeta sa Dragon Ball, diba? Sagitta. So, tell us about yung title nito, bakit ito yung naging ginamit mong title? Paano mo to na-coin? Sagitta. Actually, nung buong 2 years na ginawa ko tong song, ang pinakaunang pumasok sa akin is yung title, which is yung Sagitta. Yung Sagitta is actually a wordplay nung zodiac sign na Sagittarius. Tapos yun yung naisipan kong gawan ng kanta kung paano ko, anong kantang gagawin ko tungkol sa Sagittarius. Yeah. Then,
the idea Bakit came from Sagittarius yung sa dami ng signs, Virgo, Pisces, Gemini, bakit Sagittarius yung napili mong sign? Yun nga actually kasi ako, ang zodiac sign ko is Virgo. Pareho tayo. Ako Virgo din. ako. Oo. So, September or August? September. Oh, belated happy birthday sa atin. And kaya ako naisip yung Sagittarius kasi sa mga nakakaalam po ng zodiac signs yan, ang Sagittarius, yung talagang pinaka hindi compatible romantically sa Virgo. Totoo ba? O, di ba yung mga Sagittarius, mga pinanganak ng December? Tama, di ba? November to December. Oo. Yun pala dapat iwasan natin. So, yung mga traits nun ng Sagittarius and Virgo, sila yung talagang saliwa. Magka-clash. Magka-clash sila in a way na meron silang similar traits, pero usually kasi mas maganda if opposites. Oo, hindi compatible talaga. So, mas compatible sila as friends, pero as pag romantically, hindi masyado. So, nangyari yan sa'yo? Meron ka nakilala na gano'n yung sign, tapos doon mo na-realize na, totoo nga ang sinasabi ng mga signs. Hindi ko alam eh. Ano to? Parang sudden idea lang? Out of nowhere? Parang yun yung pinanggalingan ko. Na yung idea na yun na parang gumawa ako ng unconventional na love song. Parang pinanggalingan ko yung idea ng dalawang taong hindi compatible romantically. And I made a love song out of it. So parang dito sa song na to, hindi to happy ending, no? Actually open-ended siya eh. Okay. Pero ang message niya is around the idea na parang even if the stars do not align, if you're willing to make it work, you can make it happen. Grabe naman. May nag-comment dito, sabi niya, buti na lang Libra ako. Nako. Feeling ko curious na yung mga lodi natin kung ano ba yung kantang tinutukoy mo dito sa Sagitta. Ano nga ba to? Anong tunog nito? At anong gusto mong ipahiwatig dito sa kantang ito na Sagitta? Kaya naman mga idol ko, mamaya pagpapatuloy natin yung kwentuhan natin with Gab. Ngayon muna, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang kantang inilabas this year. Ang pamagat nito ay Sagitta by Gab Umales. So let's hear it for the very first time dito sa Lodi Talks na 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. Sagitta! Ilang beses ka na umaasa sa wala, tila minumulto ka na, nakaraan mong walang hiya. Tumangis man sa pinsalang, emosyonal na di ka makawala. Para kang sandala, na ang kasap ayoko mawala. Dahil kapag umiling ka, para lahat umaakma. Kalawagan ay di na pumapaling, ang mga buwan na di nagtutugma. Pag magkapiling tayo, di ko makubli, tumbukso ng damdamin, dala ng palaso ng mga mana astrolohiya mo. Sagitta, sa iyong ganda, nakapaniwala na napasakit ka. Sa iyong nahalin, at di ko na alintana.
ko tumahan na. Huwag ka na mangamba dahil sakit na. Sa iyong ganda di makapaniwala na. Sakit na. Sa iyong naalala di ko nakalintana. Sakit na. Sa iyong ganda di makapaniwala di nakapaniwala. Sa iyong naalala di ko nakalintana. Sakit na. Ikaw ay nabibigla. Mahal ko mahal na. Huwag ka na mangamba dahil sakit na. Kung ikaw ay nabibigla, mahal ko tumahan na. Huwag ka na mangamba dahil sakit na. Ililigtas kita. 93.9 IFM, yan ang Sagittari Gav Umali, mga Lodi! Alam mo, pinapakinggan ko yung song mo. Hindi ko maiwari kung paano ko i-explain. Pero maganda yung tunog. Tunog mainstream siya. Parang ito yung bagong tunog ngayon na pinapakinggan ng mga Gen Z like me. like, diba? Pero gaya nga na sabi mo kanina, parang open-ended siya, no? Yes. So, ano bang gusto mong makuha ng mga nakikinig sa'yo dito sa kantang to? Anong take away ang gusto mong makuha nila? I think yung kasi ako, personally, yung age ko kasi andun ako sa bridge ng ng millennial to Gen Z. Mm-hmm. Although, nasa first batch ako ng Gen Z. Ng Gen Z. Mm-mm. Pero kami nung mga ka-age ko, parang napansin ko yung mindset namin hindi fully Gen Z. Mm-hmm. Parang may na-adapt kami sa mga millennials. Mm-hmm. And na-realize ko kasi lalo nitong pandemic, yung mga Gen Z. Kasi yung pandemic, lahat ng oras natin nasa atin eh. So ang daming online, lahat ng tao, yun lang yung libangan. Napansin ko sa mga Gen Z na sila, mas aware sila sa astrology, sa mga zodiac signs. So, hindi ko alam kung sa algorithm ko lang yun. Oo. Pero kasi napansin ko din na na parang yung mga kakilala ko na mas sila, mas they like to base yung kung paano how to approach in creating relationships with other people. Naka-base sila sa kahit lang subconsciously, naka-base sila sa astrology. Sa astrology, oo. Pero parang dati rin naman yung mga Gen Z, no? Pero yung mga millennials, parang kami dati mga sa Flames, yung mga ganyan Flames, Friends, nabutan Love. ko pa nga Di ba yung yan mga ganyan, di ba? So parang parang astrology din yun. Yung mga signs, parang gano'n, no? Pero ayun na nga, going back. So, para sa akin kasi, parang it's good to have parang yung basis na parang guide mo. Yeah. Pero wala namang masama din. Kasi marami rin naniniwala sa ganyan. Parang ang dami kasing nami-miss out ng generation ngayon. To parang ang dami lang nami-miss out sa relationships in general. Na parang yung difference yung nung friends mo. Parang kasi kapag nag-base ka dun sa isang fact na alam mo kung ano yung compatible sa'yo or hindi. Nililimit mo na yung sarili Nililimit mo yung sarili mo sa ibang possibilities na pwedeng hindi naman kayo magkasundo pero you can work around it. Yes, oo. And yun kasi yung nagpasaya, hindi naman nagpasaya, parang yun yung nagmulat ng mata ko dun sa mga taong kasama ko sa paligid ko na you don't have to be 100% aligned with each other. Correct, diba? And yun yung parang kung alam mo kasi na magkakasundo kayo ng mga taong kasama mo sa isang bagay, nawawala yung discussion, nawawala yung parang disagreements to the point na you can make up to it na mas magkaintindihan. Tsaka biglang nagiging comfortable ka na minsan nakakalimutan mong nagiging disrespectful ka na pala, nagiging rude kasi na-assume mo na okay lang sa kanya kasi compatible kayo. Oo, kasi naisip ko din kasi kung lahat ng nasa paligid mo parang naka-align dun sa comfort zone mo, parang ikaw din mismo, parang hindi mo masyadong makikilala yung sarili mo eh.
kung paano mo i-handle yung mga ganung bagay. Ayan. So parang nag-manifest din talaga sa mga songs mo, no, na nag-evolve ka. Hindi ka lang nag-stick dun sa isang style. No. Kasi the way you think, parang ganun eh. You don't want to limit yourself doon sa mga sinasabi ng society o kung ano man yung guide na pinagbabasihan nila sa mga bagay-bagay like sa relationship, the signs, diba, and all that. Parang you really have to personally experience everything para masabi mo na talagang ito mag-work to or hindi. Only you can tell kung ang isang relationship ay mag-work or not. Hindi siya dahil lang sa mga signs na nilalabas, 'di ba? So ayan mga idol, saan ba mapapakinggan tong Sagitta? Sagitta, everyone, is out on all digital platforms. So basically, kung may internet kayo, search nilang, lalabas na siya. Ayan, oo. At So, ikaw, ifa-follow ka nila sa iyong mga social media accounts? Yes, please follow me on my social media accounts for more updates on my future ganap. And sa Instagram, at I am Gabriel Umali. Also on TikTok, at I am Gabriel Umali. On Facebook, Gabriel Umali. And sa mga music platforms, Gabriel Umali. Ayan. Nako dito, ikaw ay isa kang talent ng pinakasikat at pinaka-idol ng karamihan, si Sir Boy Abunda. Grabe, no? Anong feeling na ikaw ay hinahandle ng isang Tito Boy Abunda? Napakalaking bagay niya. Yeah, actually, I've been with him for the longest time. And ang masasabi ko lang talaga, he's one of the reasons I became the artist that I am today. Kasi hindi lang niya sa hindi ako hino-hold back. Talagang pinupush niya ako to be out there and express my creativity in any way that I can. Ayan. So ano yung pinaka-tumatak sa'yo na laging sinasabi ni Sir Boy bilang talent manager mo? Kasi madami kaming napagkakasunduan talaga in terms of sa music, sa fashion, sa art, and everything. Ang pinangahawakan ko lang talaga sa mga nasabi na sa akin. Sa lahat ng nasabi na sa akin, is yung tawag doon? If you're gonna do something that's already been done, why bother? Oh, totoo nga naman. No. So yun yung pinanggagaling ko sa lahat ng ginagawa ko na I strive to do everything na parang to put my own twist on everything that I do kung meron ng ibang gano'n. So, ayun. Yung bago, or pwedeng hindi na bago, pero may something new na galing talaga sa'yo. Yes. Ayan. Ako, ang lalim ng mga usapan yung Tito Boy siguro, no? Palagi, parang kailangan gumagana yung mga brain cells nyo palagi. No? Laging sa kanya, laging late night talks. Oo, parang gano'n. Parang feeling ko lagi, pag pinapanood ko si Tito Boy, kasi napapanood ko lang siya, parang feeling ko kailangan ko laging gumana yung brain cells. Hindi pwedeng hihina-hina. Yung gano'n. So, ayan. Ang tanong ng karamihan, si Gab ba, kumusta ang lagay ng puso mo ngayon? Wow. Dahil marami dito nalalaglag ang panty sa kapugian mo. Kasama yata yung digital assistant namin dito, Sa ngayon, masaya naman. Masaya naman. Masaya pa ako kay Sagitta. May inspirasyon na ba? Hindi ko alam kaso yung mahirap sagutin yun kasi baka malaman yung next single. Yun lang. Oo, kasi siya ba yung inspirasyon nun? Siguro. Ayan. So, abangan na lang natin yung mga upcoming releases mo sa mga bagong kanta pa. Diba? This year, meron pa bang ihahabol na ilalabas? Hindi ko alam kung pwede ko na sabihin. Pero hopefully next month. Oo. So, yun. Ayan. Sige. Naku, once again, invite mo sila, Gab, na pakinggan itong song mo at ang iba pang mga songs na nirelease mo na. No? Yes, mga Lodi, dyan sa Facebook and sa TikTok. Kamusta kayo? Sana nagustuhan niyo yung interview namin dito, and if you like what we've talked about, please do check out Sagitta on all digital platforms, and kahit isang stream lang means a lot. So and follow me on my social media accounts dito sa TikTok, Instagram at I am Gabriel Umali on everywhere. So thank you. Ayan. Ako, maraming salamat, Gab. Thank you sa iyong musikang hinatid ngayong hapon at good luck, diba, sa iyong music career. Naway ma-discover mo pa ang maraming bagay na hindi pa na-discover ng iba, diba? And you'll be able to put it out sa labas para ma-share din sa mundo, no, ang talentong meron ka.
And again, mga Lodi ko, kung gusto mong panoorin yung episode na to, pwede mo itong balikan sa aming Facebook page, IFM 93.9 Manila. Keep supporting yung mga artists natin, especially yung OPM, dahil buhay na buhay yan. Diba? Maraming magagandang tunog ang lumalabas. At isa na nga dyan ang musika ni Gab Umali na nakasama natin ngayong hapon dito sa Lodi Talks. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Lodi ko, ako pa rin ang Idol 1, 2, and 1 sa radyo. Si Idol Kitschy, dito lang sa 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. See you, mga Lodi! Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM!